Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, sino nga ba itong di umano ibagman ni Senator Cheese Escudero? Walang iba kundi si Maynard Ngu, isang negosyanteng kilala bilang CEO ng Cosmic Technologies, ang kumpanyang nasa likod ng Cherry Mobile. Pero higit pa riyan, siya rin ay malapit sa ilang malalaking politiko, at nitong huli ay nanumpa bilang Special Envoy to China for Trade, Investments, and Tourism sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Ngayon mga kabunyog, lumalabas na ang pangalan ni Ngu sa gitna ng kontrobersya. Ayon mismo sa dating DPW Undersecretary Bernardo, si Ngu raw ang nagsilbing tagadala ng pera. Umabot pa umano sa 160 milyon patungo kay Escudero. At hindi lang iyon. Mga kabunyog, lumabas din na si Ngu ay isa sa mga naging malaking campaign donor ni Escudero noong 2022 na nagbigay ng 30 milyon. Kaya hindi maiiwasang itanong ng publiko, suporta lang ba iyon o investment para sa mas malalaking pabor? Pero heto ang mas nakakakilabot, mga kabunyog. May mga ulat na sina Escudero, Bernardo at Ngu ay nakikita pa raw sa Cork Wine Bar, na di umano ay naging kickback venue. Dito raw pinag-uusapan ang porsyento, ang hatian at ang mga proyekto. Kung totoo ito, abay hindi na simpleng usapin ng business deal, kundi malinaw na sabuatan laban sa bayan. At ngayon, mga kabunyog, si Escudero na ilang dekada nang nasa politika, na pinalalabas ang sarili na malinis at para sa bayan, ay biglang nadadawit sa isa sa pinakamalalaking iskandalo ng flood control projects. Kaya dapat lang siyang batikusin. Kung talagang wala siyang kinalaman, bakit nga babagman daw niya ang mismong kaibigan niyang negosyante? At bakit may mga record ng malaking donasyon na galing mismo kay Ngu? Mga kabunyog, malinaw, hindi pwedeng palampasin ito. Dapat harapin ni Escudero ang mga tanong ng taong bayan at hindi siya dapat makalusot sa mga palusot. Dahil kung totoo ang mga aligasyon, abay isa itong dagok sa kredibilidad ng Senado at malaking insulto sa mga Pilipino na nagbabayad ng buwis. Kaya ang tanong, may tapang ba si Escudero na harapin ang lahat ng ito ng diretsahan? O tatakbo na lang siya sa mga palusot at denial? Yan ang ating babantayan, mga kabunyog. Anyway, panoorin po natin itong maikling video na nagpapakilala kung sino ba itong si Maynard Ngu na di umano bagman ni Cheese Escudero. 160 million pesos daw ang na-kickback ni Senator Cheese Escudero. At ang kanyang bagman, campaign donor niya, na contractor pa, at special envoy pa ni President Marcos. Here are the ties that bind. For the first time, humarap na sa Senate si former DPWH Yusek Roberto Bernardo at ang dami niyang pasabog. But for now, let's focus on the Escudero allegation. One of Escudero's campaign donors is Maynard Ngu. He donated 30 million pesos to Escudero's 2022 senatorial campaign. Maynard Ngu also owns the Cork Wine Bar in BGC. At mukhang favorite ito ni Senator Cheese. Doon pa nga sila nag-reception ng vow renewal nila ni Heart Evangelista noong 2022. Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to Cork and meet Senator Cheese Escudero, which I did. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, "Alam ko naman ang galawan yun dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin." Si First Lady Lisa Araneta Marcos ay naging VIP na rin ng Cork Wine Bar. Nakakapag-recommend pa nga raw ng appointment sa Malacanang si Ngu. Ang mga listahang ito ay binigay raw ni First Lady kay dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Another company na pag-aari ni Maynard Ngu ay Pure Living, which he co-owns with Heart Evangelista, ang asawa ni Senator Cheese Escudero. Another company that Maynard Ngu owns is Cosmic Technologies, ang maker ng Cherry Mobile, which Heart also endorsed. In 2023, President Ferdinand Marcos Jr. appointed Maynard Ngu as the Special Envoy for Trade and Tourism to China. Maynard Ngu's Cosmic Technologies is also a government contractor. Among the contracts that we found, 386 million pesos in e-learning package for the Department of Education. Ito ay nung ang secretary pa lang ay si Vice President Sara Duterte. Meron ding 100 million peso tablet deal for PAGCOR under Chairman Al Tenco, who is a family friend of the Marcoses. Take note, this is the second government contractor to become a campaign donor for Escudero. Under the election code, bawal magkaroon ng isang partisan contribution kung government contractor ka.
Ang sabi ni Bernardo, ang hiniling daw ni Escudero habang nagiinuman sila sa court, nagbunga. Nailagay ang 4 projects worth 800 million pesos sa 2025 national budget. To recall, this budget has been called the worst budget of all time. Ang dami ngang nabito, pero ang dami pa rin natila. Allegedly, ang kickback daw ni Escudero ay 160 million pesos na dineliver kay Maynard Ngu. After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. The delivery of the 160 million for Senator Chis referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Chis and Maynard Ngu at the port. Senator Chis Escudero approached me, shook my hand, and said to me, "Thank you." Senator Chis Escudero is denying everything at kaya niya daw itong patunayan. Based on the testimonies of the district engineers, ang pagkarga ng pera sa budget ay nangyayari in the 3 stages of the budget process. Yung una ay yung sa proposal or sa NEP. Yung pangalawa ay via insertion sa BICAM. At yung last resort via the unprogrammed appropriations. Itong 800 million peso project daw para kay Escudero sa BICAM siningit, sabi ni Bernardo. Indeed, sa 2025 budget proposal, isang project lang sa ibang location sa Marinduque ang nakalista. At mura lang ito, 52.8 million pesos. Pero pagdating ng final budget after the BICAM, 2 na ang project sa Marinduque. And on a different location, 300 million pesos each or 600 million pesos. Ang nahanap namin, kontrata ng 2 mas murang project sa Valenzuela. Yung isang contractor sa Valenzuela, ang Top-Notch Catalyst, isa sa top 15 flood contractor sa buong bansa. Ang may-ari ng Top-Notch ay si Yunir Villanueva, na kaibigan daw nila Bryce Hernandez. Sino yung nasa program, yung nakangiti? Kaibigan po namin, si Engineer Yunir Villanueva po. Okay. Hindi ko maalala exactly kung ano pong meron yun, pero parang meron pong get-together. Yan mga kabunyog, napanood natin kung sino nga ba itong kinakabit kay Senator Chis Escudero bilang di umano ibagman niya, na mismo si Yusek Bernardo ang nagbulgar. Ngayon, ang malaking tanong, sa susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee, mapapatawag ba si Maynard Ngu? At kung haharap siya, ikakanta ba niya si Escudero? O baka naman may mas lalong mabunyag na mas malalim pang koneksyon? Yan po ang ating aabangan sa mga darating na pagdinig ng Senado. Anyway mga kabunyog, hanggang dito na lang po ang ating topic. Mabuhay po tayong lahat, mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.